Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Galing iyon sa kwarto ni Junior. Napabalikwas ng bangon si Ara mula sa kanyang higaan. Hindi na niya inabala pang ayusin ang sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang alintana para sa bata. Halos liparin niya ang pasilyo patungo sa silid ng 5 taong gulang na anak ng kanyang mga amo. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niyang nakaupo sa gitna ng malaking kama si Junior. Nanginginig at umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakasindi ang dim light mula sa lampshade sa tabi ng kama, sapat lang para makita ni Ara ang takot sa mga mata ng bata. "Junior!" Mahinang tawag niya. Agad na napatingin ang bata sa kanya. "Yaya Ara!" Mabilis na lumapit si Ara at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang likod nito na basang-basa ng pawis. "Shh! Nandito na si Yaya. Panaginip lang yun, okay?" Sumiksik si Junior sa kanya at ipinulupot ang maliliit na braso sa kanyang baywang. Humahagulgol ito sa kanyang dibdib. "It was dark, Yaya. I was alone. I was calling for you." Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso. Hinigpitan niya ang yakap sa bata. Ipinaparamdam ang lahat ng pagmamahal at seguridad na kaya niyang ibigay. "Hindi ka nag-iisa, Junior. Hinding-hindi kita iiwan. Nandito lang ako palagi." Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unting kumalma ang paghinga ng bata. Humiwalay ito ng bahagya at tumingala sa kanya. Ang mga matay namumugto pa. "Mami Ara." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Ang tawag na yon, ang musika sa kanyang pandinig. Ngunit kasabay nito, may munting kaba siyang nararamdaman. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. "Bakit anak? Can you sleep here? Please?" Pakiusap ni Junior. "Sige, dito lang ako. Hindi kita iiwan hanggang sa makatulog ka ulit." Inayos niya ang kumot para sa bata at maingat na humiga sa tabi nito. Pinapanatili ang bahagyang distansya bilang respeto. Sinimulan niyang himasin ang buhok ni Junior, kasabay ng isang mahinang paghimig ng isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Iyon ang kanilang munting mundo. Isang mundong payapa, puno ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang marahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nakatayo doon si Isabela, ang asawa ng milyonaryo at ina ni Junior. Balot pa rin ito sa kanyang mamahaling silk robe. Ang buhok ay perpektong nakalugay at ang mukha'y tila isang obra maestra na hindi nagalaw ng pagod o antok. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo dito, Ara?" Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na nakatago sa bawat salita. Agad na napaayos ng upo si Ara, kasabay ng pagtibok ng kanyang puso. "Ma'am, nagising po si Junior. Binabangungot po yata." Lumapit si Isabela sa kama. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Tumingin siya kay Junior at sa isang iglap, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pilit na pag-aalala. "Oh my poor baby, are you okay now? Mommy's here." Bahagya niyang hinaplos ang ulo ng anak, ngunit mabilis din itong binawi. Si Junior naman ay tumangulang, lalong isiniksik ang sarili kay Ara na para bang naghahanap ng kalasag, isang bagay na hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Isabela. Muli siyang tumingin kay Ara at ang nangiti sa kanyang labi ay tuluyan ng naglaho. "He's fine now. Makakaalis ka na." "Pero ma'am, nangako po akong ako ang ina." Putol ni Isabela sa sasabihin niya. "Ako ang masusunod dito." Tumayo si Ara, yumuko bilang paggalang. "Opo ma'am, pasensya na po." Dumaan si Ara sa gilid ni Isabela para lumabas ng kwarto. Ngunit sa pagdaan niya, biglang natapilok si Isabela at bahagyang tumapon ang isang tasang may lamang mainit na tubig na hawak pala nito.
Tumalsik ito sa sahig. 1 pulgada lang ang layo mula sa paa ni Ara. Napaigtad si Ara sa gulat. "Oh, I'm so sorry," sabi ni Isabela na may halong pang-asar sa boses. "Mag-ingat ka kasi sa dinadaanan mo." Hindi na nakasagot si Ara. Ang tanging gusto niya ay makalayuyo na sa silid na yon na iunti-unting pinupuno ng tensyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, biglang tumunog ang cellphone ni Isabela. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang kaninang matalim na tingin ay napalitan ng lambing. Ngumiti siya at sinagot ang tawag. "Hello, darling! Napatawag ka?" Boses ni Sir Marco ang nasa kabilang linya. "Oh yes, everything's perfect here," patuloy ni Isabela, habang ang mga matay nakatitig pa rin kay Ara. "Junior had a little nightmare, but I'm taking care of it. I'm such a hands-on mom, you know. Si Ara? She's helping." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang helping ay tila isang insulto. Pagkatapos ng ilang sandali ng matatamis na salita, ibinaba na niya ang tawag. Ang ngiti sa kanyang mukha ay muling naglaho na parang bula. Naglakad siya palapit kay Ara, dahan-dahan na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang kanilang mga mukha ay 1 pulgada na lang ang pagitan. Nagsalita siya sa isang bulong na puno ng lason, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Nakita mo yon? Isang salita ko lang, maniniwala siya sa kahit anong sabihin ko." Napayuko si Ara, hindi makatingin ng diretso. "Kaya sulitin mo na ang mga huling araw mo dito," dagdag ni Isabela, "dahil hindi ka na magtatagal." Hindi makagalaw si Ara. Ang mga salita ni Isabela ay parang yelong tumusok sa kanyang puso. Pinanlamig ang kanyang buong katawan. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tila naubos ang lahat ng hangin sa silid. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabela nang makita ang epekto ng kanyang banta. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ara, 1 kilos na kung titingnan ay malambing, ngunit ang pakiramdam ay parang haplos ng isang ahas. "Good girl," bulong pa nito. "Ngayon, umalis ka na sa paningin ko." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ara. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng silid. Narinig niya ang marahang pagklik ng seradura sa kanyang likuran. Tunog na parang isang hatol sa kanyang kapalaran. Ang malawak at nagniningning na pasilyo ng mansyon ay tila naging isang madilim at walang katapusang lagusan. Ang bawat mamahaling palamuti sa dingding ay tila mga matang nakamasid sa kanyang bawat hakbang. Pagsara niya ng pinto ng sarili niyang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo, doon na siya tuluyang nanghina. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya, buong tapang na pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit? Anong nagawa niyang masama? Ang tanging ginawa niya ay mahalin at alagaan ng isang bata na tila uhaw na uhaw sa kalinga. Iyon ba ay isang kasalanan? Iniisip niyang umalis, magimpake at tumakas sa impyernong ito habang maaga pa. Pero kinuha niya ang kanyang pitaka at dinukot mula roon ang kupas na larawan ng kanyang ina at mga nakababatang kapatid sa probinsya. Sila ang dahilan kung bakit siya nandito. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat. Kailangan niya ang trabahong ito. Ngunit higit pa sa pera, may isang maliit na mukha ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang malungkot na mga mata ni Junior. Paano na siya kung aalis ako? Sino ang yayakap sa kanya kapag binabangungot siya sa gabi? Sino ang magsasabi sa kanya na mahalaga siya, na may nagmamahal sa kanya? Napatingin siya sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Nandoon ang isang gusot na papel, isang drawing na ginawa ni Junior para sa kanya nung 1 linggo. 2 stick figures na magkahawak kamay. Sa ilalim nakasulat sa pilit at paunti-unting letra, "I love you, Mommy Ara." Pinunasan niya ang kanyang mga luha.
Ang takot ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto, bumabalot sa kanyang puso. Ngunit habang tinititigan niya ang munting piraso ng papel na yon, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng iwan si Junior. Para sa bata na tumuring sa kanya bilang isang anghel sa kanyang madilim na mundo, kailangan niyang maging matapang. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang harapin ang demonyong nag-aanyong reyna sa sarili nitong palasyo. Nagsara ang pinto ng master suite at kasabay nito ay ang pagguhit ng isang ngangiting tagumpay sa mga labi ni Isabela. Naglakad siya papasok sa malawak na silid. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa Egyptian cotton na bedsheets hanggang sa mga painting na gawa ng mga pamosong pintor, lahat ay perpekto. Tulad niya, huminto siya sa harap ng isang life-size mirror. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may perpektong mukha, perpektong katawan, at asawa ng isang milyonaryo. Nasa kanya na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang babae. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang malaking espasyo ang naroon, isang kawalan. Hindi niya kayang aminin, kahit sa sarili niya, na sa tuwing titingin si Marco kay Junior, hindi siya ang nakikita nito. Ang isiping iyon ay lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Iniwan niya ang kanyang refleksyon at nagtungo sa study room ni Marco. Binuksan niya ang ilaw at dahan-dahang lumapit sa grandiosong mesa na gawa sa mahogany. May isang partikular na drawer doon na palaging nakalock. Ngunit alam niya kung nasaan ang susi. Sa ilalim ng isang libro, kinuha niya ang isang munting susi. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang drawer. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles, naroon ang isang bagay na kinasusuklaman niya higit sa lahat. Isang maliit at kupas ng litrato. Ang litrato ng tunay na ina ni Junior. Kinuha niya ito at tinitigan. Isang simpleng babae na may simpleng ngiti. Walang mamahaling alahas, walang makeup. Ngunit ang mga mata nito ay nagniningning sa kaligayahan habang karga nito ang isang sanggol na si Junior. Iyon ang klase ng saya na kahit kailan ay hindi kayang bilhin ng pera ni Isabela. Ano bang meron ka? Bulong ni Isabela sa litrato. Ang boses ay puno ng galit at inggit. Kahit patay ka na, anino ka pa rin. Bakit sa'yo pa rin napupunta ang pagmamahal niya? Ang pagmamahal na dapat ay sa akin. Ibinagsak niya ang litrato sa mesa na para bang napapaso. Ang galit sa kanyang dibdib ay kailangan ng mapagbubuntunan. Kinuha niya ang kanyang pangalawang cellphone, isang modelong simple at hindi matutunton sa kanya. May iisang numero lang doon na nakasave sa ilalim ng pangalang driver. Dinial niya ito. Rico. Malamig niyang sabi nang sagutin ang tawag. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. Gawin mo na ang napag-usapan natin. Doblehin mo ang pag-iingat. Walang pwedeng maging sablay. Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. Pero ma'am, sigurado po ba kayo? Bata po ang madadamay. Trabaho mo lang ang gawin mo, Rico. Putol niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Isipin mo na lang ang mga utang mo. Isipin mo na lang na isang tawag ko lang sa mga pinagkakautangan mo. Baka hindi ka nasikatan ng araw bukas. O gusto mong ako mismo ang magsabi kay Sir Marco tungkol sa mga racket mo sa kumpanya. Katahimikan. Iyon ang sagot na gusto niya. Maliwanag, ma'am. Sagot ni Rico. Ang boses ay halatang napipilitan na lang. Good. Hintayin mo ang text ko para sa mga detalye. Ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Ito na ang solusyon. Kapag nawala na si Ara, wala nang magiging anino sa paraisong binuo niya. Siya na lang ang kikilalaning ina ni Junior. Siya na lang ang mamahalin. Pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa medyo nakaawang na pinto ng kwarto ni Junior. Sumilip siya. Nakita niyang mahimbing na ang tulog ng bata.
Ngunit sa maliit na mesa sa tabi ng kama nito, nakadikit ang drawing na ginawa nito para kay Ara. Ang dalawang stick figures na may nakasulat na Mommy Ara. Isang bagong bugso ng galit ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Kinuha niya ang papel. Tinitigan niya ito ng may pagkasuklam at dahan-dahan, marahas na nilukot sa kanyang palad hanggang sa maging isang maliit at walang kwentang bola ng papel. Itinapon niya ito sa basurahan. Humiga siya sa kanyang malambot na kama. Kinuha niya ang kanyang pangunahing telepono at tinawagan si Marco. Kaagad siyang gumamit ng isang malambing at nag-aalalang boses. "Darling, I'm sorry to bother you again." Panimula niya, tila nag-aalangan. "It's just that I'm a bit worried." "Worried about what, Isabella?" Sagot ni Marco. Halata ang pagod sa boses, ngunit nandoon pa rin ang pag-aalala para sa kanya. "It's Ara," sabi niya. Maingat na pinipili ang bawat salita. "Kanina, pag-alis ko sa kwarto ni Junior, nakita ko siyang may kausap sa cellphone. She looked agitated, tila may kaaway. Tapos binanggit niya ang tungkol sa pera. Malaking halaga. Baka may problema lang sa pamilya niya." Sagot ni Marco. "Sana nga, darling. Pero I have this bad feeling. Paano kung may masama siyang balak? Paano kung may kinalaman ito sa atin? Sa seguridad ni Junior." Inilagay niya sa kanyang boses ang tamang-tamang timpla ng pagiging isang nag-aalalang ina at asawa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. "Okay, Isabella. I understand your concern. I'll have my security team run a background check on her again, just to be sure. For now, just keep an eye on her. Huwag mo munang paalisin sa mansyon." "Of course, darling. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin." Sagot niya, habang isang demonyong ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Perfect. Ang plano ay umaayon sa kanya. Sa oras na mawala si Ara, iisipin ni Marco na tumakas ito dahil sa problema sa pera. Tulad ng itinanim niyang kwento, siya ang magiging biktima sa lahat ng ito. Siya ang magiging martir na asawa. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Sa wakas, makakatulog na siya ng mahimbing. Ngunit bago niya ipikit ang kanyang mga mata, kinuha niya ulit ang kanyang pangalawang cellphone. Tinitigan niya ang screen, ang kanyang mga daliri, handa nang mag-type. Isang huling mensahe para sa gabing iyon. Isang mensaheng magiging simula ng katapusan para sa kawawang yaya. Nag-type siya ng isang maikling text message at ipinadala ito kay Rico. "Handa na ang lahat, ma'am." Iyon ang reply na natanggap niya ilang segundo lang ang lumipas. Ibinaba ni Isabella ang cellphone sa tabi ng kama. Napangiti siya sa dilim. Oo, handa na ang lahat. Handa na siyang bawiin ang kanyang perpektong paraiso. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang lumikha ng isang tunay na impyerno para sa iba. Kinabukasan, sinubukan ni Ara na kumilos na parang walang nangyari. Ngumiti siya, naghanda ng almusal para kay Junior at tinulungan ito sa paghahanda para sa online class nito. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, merong isang mabigat na pader ng kaba. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila si Isabella. At bawat marahang tunog ay tila mga salitang puno ng lason. Ang umagang iyon ay naging isang laro ng pusa at daga. Si Isabella ay tila nasa lahat ng dako. Laging may matamis na ngiti ngunit may matalim na tingin. Nag-aalok ito ng tulong, nagbibigay ng mga papuri, ngunit nararamdaman ni Ara ang panganib sa likod ng bawat kilos nito. Ang patibong ay dumating pagkatapos ng tanghalian. "Ara, Ara, nakita mo ba ang hikaw ko?" Sigaw ni Isabella mula sa kanyang silid. Ang boses niya ay puno ng pagkataranta. "Yung diamanteng hikaw na regalo sa akin ni Marco." Agad na lumapit si Ara. "Hindi po, ma'am. Saan niyo po ba huling inilagay?" "Kung alam ko, edi sana hindi ko hinahanap." Pabalang na sagot ni Isabella.
bago muling pakalmahin ang sarili. Pasensya na. Sobrang importante lang talaga sa akin noon. Pakitulong naman akong maghanap. Nagtulong sila sa paghahanap. Sa ilalim ng kama, sa loob ng mga cabinet, sa banyo. Ngunit walang hikaw. Habang tumatagal, lalong nagiging akusasyon ang mga tingin ni Isabela kay Ara. Wala namang ibang pumapasok sa kwartong ito maliban sa atin. 'Di ba? Sabi ni Isabela, tila nag-iisip ng malakas. At sigurado akong nandito lang yun kagabi. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ma'am, wala po akong... Biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Si Sir Marco. Isinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Hello, darling. Bati ni Isabela, ang boses ay biglang naging malungkot. Isabela, okay ka lang. Bakit parang naluluha ka? Tanong ni Marco. Wala to, darling. It's just nawawala yung hikaw na bigay mo. Yung paborito ko. Ano? Baka naman kung saan mo lang nailagay. Si Ara, kasama mo ba? Baka nakita niya. Nandito siya. Tinutulungan niya akong maghanap. Sagot ni Isabela. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Ara, kausapin ka raw ni Sir Marco. Nanginginig na kinuha ni Ara ang telepono. Sir? Ara, anong nangyari dyan? Ang boses ni Marco ay hindi galit, ngunit mabigat at seryoso. Siguraduhin mong mahahanap yang hikaw. Alam mong napaka-importante niyan kay Isabela. Walang ibang dapat sisihin dyan kundi kapabayaan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ara. Kapabayaan. Siya ang sinisisi. Oo po, sir. Hahanapin ko po. Halos pabulong niyang sagot. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Ara ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Ang tiwalang akala niya ay mayroon siya mula kay Sir Marco ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Umalis siya sa silid ni Isabela at nagkulong sa sarili niyang kwarto. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ina, humihingi ng lakas. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umuwi. Maya-maya, may narinig siyang marahang katok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Junior. May hawak na isang pirasong biskwit. Nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Yaya, why are you crying? Tanong ng bata. Mabilis na pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha at pilit ng ngumiti. Wala ito, Junior. Napuwing lang si Yaya. Inabot ni Junior ang biskwit sa kanya. For you, Yaya. Don't be sad na. Tinanagap ni Ara ang biskwit. At sa simpleng gesto na yon, isang mainit na agos ng pagmamahal ang muling bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, niyakap siya ni Junior ng mahigpit. I love you, Yaya. Bulong nito. Ang tatlong salitang iyon ang nagsilbing lakas niya. Ang lahat ng pagod at sakit ay tila nabura. Alam na niya ulit kung bakit siya lumalaban. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Junior, pumasok si Isabela sa silid. Ang ngiti nito ay mas matamis kaysa dati, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Ara. Ara, may magandang balita ako. Masayang sabi ni Isabela. Naghihintay lang si Ara. Nakausap ko si Marco bilang pasasalamat daw sa lahat ng ginagawa mo at para makabawi ka na rin sa stress mo ngayong araw, may inayos siyang sorpresa. Hindi umimik si Ara. Ang puso niya ay kumakarera. Bukas, patuloy ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit. Ihahatid kayo ni Rico sa isang special place. Isang magandang resort sa labas ng syudad. Isang regalo mula kay Marco para sa'yo at kay Junior. Isang regalo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Ara sa mga mata ni Isabela ay hindi kagalakan. Ito ay malamig, malalim, at puno ng isang nakakakilabot na pangako. Mag-enjoy kayo, ha? Sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay tila isang pako
na ibinabaon sa kanyang kabaong maagang nagising Sierra kinabukasan. Ang puso niya ay pinaghalong pananabik at kaba. Pananabik para kay Junior na halos hindi makatulog sa sobrang tuwa tungkol sa kanilang sorpresang biyahe. At kaba para sa sarili niya dahil ang nangiti ni Isabela kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. "Are we there yet, Yaya?" Tanong ni Junior sa pang-10 beses mula sa backseat ng mamahaling SUV. Nakasuot ito ng kanyang paboritong dinosaur shirt at T-Rex cap. Ngumiti si Ara. "Malapit na, Junior. Excited ka na ba?" "Yes, very very excited." Masayang sagot ng bata. Nasa unahan si Rico, tahimik na nagmamaneho. Mula nang umalis sila sa mansyon, wala pa itong imik maliban sa pagbati ng magandang umaga. Sinubukan ni Ara na pagaanin ang sitwasyon. "Kuya Rico, malayo pa po ba talaga? Para saan po bang resort ito?" Hindi lumingon si Rico. Ang mga mata nito ay nakatutok sa daan o di kaya'y sa rearview mirror. "Sorpresa nga po, Ma'am Ara," utos ni Ma'am Isabela. May kakaiba sa tono ni Rico, isang lamig na hindi niya narinig dito dati. Sinubukan itong isantabi ni Ara. Pagod lang siguro siya, sabi niya sa sarili. O baka ayaw niya lang masira ang sorpresa. Ngunit lumipas ang 1 oras at napansin ni Ara na lumihis sila mula sa pangunahing highway. Pumasok sila sa isang mas makitid na kalsada na bihira ang dumadaang sasakyan. Ang mga naglalakihang gusali at magagarang kabahayan ay napalitan ng mga tuyong talahiban at mga puno na tila walang buhay. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Ara. Muli niyang tiningnan si Rico sa rearview mirror. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito at pawis. May mga butil ng pawis sa kanyang noo kahit pa malakas ang aircon sa loob ng sasakyan at palagi itong sumusulyap sa kanila ni Junior. Hindi isang normal na sulyap, isang sulyap na puno ng kaba o pagsisisi. "Kuya Rico, sigurado po ba kayong tama itong daan natin?" Hindi na napigilang tanong ni Ara. Ang boses niya ay may bahid na ng pag-aalala. Opo ma'am, shortcut po ito." Mabilis na sagot ni Rico. Hindi pa rin lumilingon. Ngunit ang sagot na yon ay hindi nakapagpakalma kay Ara. Bagkus, lalo lang nitong pinatindi ang takot na nararamdaman niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Junior. "Yaya Ara is holding my hand very tight. It hurts a little. I don't like this place. The trees look like monsters. There are no other cars. Mommy Isabella said we will go to a resort with a big swimming pool. But there is no water here. Yaya Ara is very quiet. Kuya Rico is also quiet. Why is everybody so quiet?" "Yaya," I whispered. "I'm scared. This is not the way to the playground." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang bigwas. Malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang isip niya ay nag-uumpisang mag-isip ng pinakamasasamang posibleng mangyari. "Anong ibig mong sabihin, Kuya Rico?" Nanginginig niyang tanong habang lalong hinihigpitan ng yakap kay Junior na nagsisimula na ring umiyak sa takot. "Akala ko ba'y sa resort tayo pupunta? Ito ba ang sorpresa ni Ma'am?" Hindi siya sinagot ni Rico. Sa halip, marahas nitong tinanggal ang kanyang sariling seatbelt, kinuha ang susi mula sa ignition at mabilis na lumabas ng sasakyan. Umikot ito papunta sa pinto sa tabi ni Ara. Sinubukan ni Ara na ilock ang mga pinto, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa sasakyan nang buksan ni Rico ang pinto sa kanyang tabi. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig, mas mabigat. "Bumaba ka na," utos ni Rico. Ang boses ay wala pa ring kabuhay-buhay. "Kuya Rico, parang awa niyo na." Pagmamakaawa ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Anong kasalanan ko sa inyo? Anong gagawin niyo sa amin? Maawa ka, may bata." Ngunit hindi natinag si Rico.
Hinawakan nito ang braso ni Ara. Ang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Wala akong pakialam. Utos lang ang sinusunod ko. Sumama ka na kung ayaw mong masaktan. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang peking ng ngiti ni Isabela, ang nawawalang hikaw, ang tawag ni Sir Marco, ang sorpresang biyahe. Lahat ay parte ng isang masamang plano. Nagpumigla si Ara gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso kay Junior, ginawang kalasag ang sarili niyang katawan. Hindi! Hindi ako sasama. Hindi ko iiwan ang bata. Yaya! Yaya! Sigaw ni Junior, humahagulgol na sa takot. Habang nagpupumigla si Ara, isang anino ang biglang lumitaw. Mula sa likod ng isang kinakalawang na pader ng abandonadong gusali, isang lalaking nakatakip ang mukha ng panyo, ang mabilis na lumapit. Nawala ng pag-asa si Ara. Dalawa na sila. Ang bagong dating na lalaki ang marahas na humila sa mga braso ni Ara, habang si Rico naman ang pumipilit na alisin ang pagkakayakap niya kay Junior. Ang lakas ng dalawang lalaki ay hindi niya matapatan. Bitawan niyo ako, ang anak ko, Junior! Sigaw niya, ang boses ay basag na sa pag-iyak at desperasyon. Isang malakas na hila. At napahiwalay siya. Nahila siya palabas ng sasakyan, bumagsak sa maalikabok na lupa. Bago pa siya makabangon, hinawakan na ng dalawang lalaki ang kanyang mga braso. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin sa buong buhay niya. Isinara ni Rico ang pinto ng kotse. Naiwan si Junior sa loob, mag-isa. Ang kanyang munting mukha na nakadikit sa bintana ay basang-basa ng luha. Ang bibig ay nakabuka sa isang sigaw na hindi niya marinig sa labas. Paulit-ulit na binibigkas ang isang pangalan. Yaya, Yaya Ara. Junior! Ang sigaw ni Era ay puno ng paghihinagpis, isang tunog na tila kayang bumasag ng puso. Ngunit ang mga lalaking may hawak sa kanya ay walang pakiramdam. Sila ay mga estatwang bato na may iisang layunin. Nagpumigla siya gamit ang lahat ng natitirang lakas. Ikinawag niya ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang kumagat. Sinubukan niyang manakit. Ngunit para lang siyang isang sisiw na hawak ng dalawang lawin. Parang awan niyo na. Huwag niyo siyang iwan dito. Isama niyo na lang ako. Palayain niyo lang ang bata. Pagmamakaawa niya, ang muka ay basang-basa na ng pinaghalong luha at alikabok. Si Rico, na kanina'y walang emosyon, ay tila natinag. Umiwas ito ng tingin, ngunit ang kasama nito ay mas matigas. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan, sabi ng lalaking nakatakip ang muka, at mas lalong hinigpitan ang hawak sa braso ni Ara na nagdulot ng sakit. Ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya habang nakikita si Junior na walang tigil sa paghampas sa salamin ng bintana. Ang munting mukha nito ay nagpapakita ng takot na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Kuya Rico! Sigaw niyang muli. Umaasa na mayroon pang kahit katiting na kabutihan sa puso ng driver. May anak ka rin, di ba? Naaalala mo ba ang kwento mo tungkol sa kanya? Isipin mo siya. Maawa ka. Sa pagkakataong yon, lumingon si Rico. Nakita ni Ara ang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito. Napalitan ng takot. Takot para sa sarili. Umiling lang ito. Ang pagiling na yon, ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa ni Ara. Habang ang lahat ng atensyon ng mga lalaki ay nasa kanya, sa loob ng kotse, isang maliit na bayani ang gumagawa ng sarili niyang hakbang. Sa gitna ng pag-iyak, naaalala ni Junior ang isang bagay. Kanina, sa paghihila kay Yaya Ara palabas, nahulog mula sa bulsa nito ang isang luma at maliit na cellphone. Hindi ito ang magandang cellphone na laging gamit ni Yaya. Ito ang luma na laging nakatago sa bulsa niya for emergency. Sabi niya dati, nasa sahig ito ng kotse, nanginginig na pinulot ni Junior ang cellphone.
Simple lang ito, may malalaking butones. Iisang numero lang ang laging pinipindot ni Yaya Ara kapag gusto niyang ipakita kay Junior kung paano ito gumagana. Isang pangalan lang ang nakalagay sa screen. Daddy. Gamit ang kanyang nanginginig na hintuturo, pinindot niya ang berdeng call button. Sa labas, ang desperasyon ni Ara ay umabot na sa sukdulan. Nakita niyang nagsimula nang hilahin siya ng mga lalaki palayo sa sasakyan, papunta sa direksyon ng mga riles ng tren. Hindi! Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako. Para siguraduhing wala kang isusumbong, sabi ng lalaking may takip sa muka. Sa sandaling iyon, ang takot ni Ara para sa sarili ay nawala. Napalitan ito ng isang klase ng tapang na mula sa pagmamahal ng isang ina. Huminto siya sa pagpupumiglas, tumingin siya ng diretso sa kanila, ang mga matay nag-aapoy sa kabila ng mga luha. Kahit anong gawin niyo sa akin, sabi niya. Ang boses ay biglang naging matatag at puno ng determinasyon. Kahit patayin niyo pa ako ngayon din, pero ipangako niyo sa akin, huwag niyong sasaktan ng bata. Iuwi niyo siya ng ligtas. Natigilan ang dalawang lalaki sa biglaang pagbabago ng kanyang anyo. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang tunog na nagpanlamig sa dugo ng lahat. Isang mahaba at malakas na sipol ng tren. Nanggagaling ito sa di kalayuan. At palakas ito ng palakas. Biglang nagpanik si Rico. Dalian na natin. Parating na ang tren. Sa isang marahas na kilos, tinakpan ni Rico ang bibig ni Ara gamit ang isang panyo. Pinipigilan ang kanyang mga sigaw. Sinimulan na nilang kaladkarin siya ng mas mabilis. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa lupa. Papalapit! Papalapit sila sa nagbabantang riles ng kamatayan. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Ara ay nagsimulang yuminig. Ang mahinang sipol ng tren ay isa na ngayong nakakabingging ugong. Isang halimaw na bakal na humaharurot palapit sa kanila. Ang hangin ay napuno ng alikabok at ng amoy ng mainit na metal. Ang mundo ni Ara ay lumiit. Ito na lang ang ingay ng tren, ang marahas na pagkakahawak sa kanyang mga braso, at ang huling imahe ng umiiyak na mukha ni Junior sa bintana ng kotse. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Kahit ako na lang, huwag lang siya. Ngunit sa gitna ng nakakabinging ingay, isang manipis at desperadong tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa loob ng sasakyan. Isang ringtone na pahinto sa paghila ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga matay ng lalaki sa gulat at pagkalito. Ano yon? Sigaw ng lalaking may takip sa muka. Pilit na nilalabanan ang ingay ng paparating na tren. Tumingin si Rico sa sasakyan. Nakita niya si Junior sa loob. Hawak ang maliit na cellphone. Ang screen nito'y umiilaw. At sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. May cellphone. May tinawagan ng bata. Sigaw ni Rico. Ang boses ay puno na ng purong takot. Hindi ito kasama sa plano. Patay tayo nito. Ang pagkataranta ni Rico ang naging pagkakataon ni Ara. Habang ang atensyon ng mga ito ay panandaliang naalis sa kanya, isang biglaang bugso ng adrenaline ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na, ngayon na, o hindi na kailanman. Ginamit niya ang lahat ng kanyang bigat at puwersa. Itinulos niya ang kanyang mga paa sa lupa at buong lakas na kinagat ang kamay ni Rico na nakatakip sa kanyang bibig. Aray! Sigaw ni Rico. At sa sakit ay bigla nitong nabitawan si Ara. Ang isang segundong kalayaan na yon ay sapat na. Itinulak ni Ara ang sarili palayo sa lalaking may takip sa muka na nagulat sa biglaang kilos. Nawalan siya ng balanse at bumagsak, gumulong palayo sa kanila. Palayo sa kanila, ngunit mas malapit sa riles. Tumayo siya ng nanginginig. Handang tumakbo pabalik sa kotse, pabalik kay Junior. Ngunit sa pagtayo niya, ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang nakakasilaw na ilaw. Ang ilaw mula sa tren. Ilang metro na lang ang layo nito. Isang nakakabaliw na sipol
Ang muling umalingaw-ngaw, isang huling babala. Ang ugong ay halos bumasag sa kanyang mga eardrum. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ni Rico na nakatingin sa kanya. Nakita niya ang galit sa mga mata ng kasama nito na akmang susunggaban siyang muli. At naramdaman niya ang malakas na pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang halimaw na bakal ay nandyan na. Ang mundo ay naging isang puyo ng hangin at ingay. Isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Isang hindi makitang kamay na marahas na nagbagsak sa kanya pabalik sa maalikabok na lupa. Ilang pulgada lang ang layo mula sa nagdadaang mga gulong na bakal. Ang alikabok ay bumalot sa kanya. Pumasok sa kanyang ilong at lalamunan. Ang ugong ng tren ay isang pisikal na puwersa na yumanig sa kanyang mga buto. Ilang segundo siyang nakahandusay doon, bingi at bulag sa alikabok. Ang tanging nararamdaman ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Buhay pa siya. Ngunit isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas malakas pa sa ugong ng papalayong tren. Junior. Ginamit niya ang kanyang mga siko para itulak ang sarili paupo. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumilinaw. Nakita niya ang likod ng huling bago ng tren na mabilis na lumalayo. At nakita niya si Rico. Nagkakagulo na sila. Wala na ang plano. Wala na ang kontrol. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot dahil sa cellphone. Ang pagkakaligtas niya sa tren ay nagdagdag lang sa kanilang kaguluhan. Tapusin na natin to. Kunin na siya at umalis na tayo. Sigaw ng lalaking may takip sa mukha. At nagsimula itong tumakbo papunta sa direksyon ni Ara. Tumakbo rin si Rico, hindi para saktan siya, kundi dahil sa purong pagnanais na makatakas. Isang bagong takot ang bumuhay kay Ara. Hindi na para sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang kalayaan. Kung makuha siya ng mga ito ngayon, kung mailayo siya sa lugar na ito, wala nang sino man ang makakahanap sa kanya. At si Junior, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang gelatin, ngunit ang imahe ni Junior sa bintana ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi pabalik. Pabalik sa SUV, pabalik sa bata. Ngunit mas mabilis sila. Isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at marahas siyang hinila patalikod. Napasigaw siya sa sakit. Bumagsak siyang muli. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ng kasama ni Rico habang kinakaladkad siya nito palayo sa kotse. Bitawan mo ako. Hayop ka. Bitawan mo ako. Pagpupumiglas niya, sinisipa at sinusuntok ang hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, isang panibagong tunog ang unti-unting pumailan lang sa hangin. Sa una ay mahina, halos hindi marinig. Ngunit papalakas ito ng papalakas. Isang tunog na pamilyar. Isang tunog ng pag-asa. Tunog ng sirena. Napahinto ang dalawang lalaki. Nanlaki ang kanilang mga mata at nagkatinginan. Ang galit sa kanilang muka ay napalitan ng purong sindak. Ang pulis! Halos pabulong na sabi ni Rico. Tumigil din sa pagpupumigla si Ara. Itinaas niya ang kanyang ulo. Oo, papalapit na nga. Papalapit na ang tulong. Ang tawag. Gumana ang tawag ni Junior. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, isang munting ng ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang marumi at basang-basa sa luhang mukha. Libo-libong milya ang layo. Sa loob ng isang malamig na glass-walled boardroom sa Hong Kong, si Marco de Villa ay nasa gitna ng pagsasara ng isang multi-million-dollar deal. Ang hangin ay seryoso. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga ballpen sa papel at ang formal na diskusyon tungkol sa mga numero at porsyento. Nasa gitna siya ng kanyang presentasyon, puno ng kumpiyansa, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Isang maliit na panggugulo. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ito sa pag-vibrate. Isang sulyap ng inis ang dumaan sa kanyang mukha. Sinulyapan niya ang screen, handang patayin ito. Ngunit natigilan siya sa pangalang nakita niya. Ara's old phone. Kumunot ang kanyang noo.
Bakit tatawag si Ara sa lumang teleponong ito? At sa oras ng pinakaimportante niyang meeting, mayroon dapat itong sariling telepono. Excuse me for a moment. Paumanhin niya sa mga business partners at lumabas ng boardroom. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ara, may problema ba? Sagot niya, may bahid ng pagkainis sa boses. Ngunit hindi boses ni Ara ang sumalubong sa kanya. Ang narinig niya ay isang magulong tunog, malakas na ihip ng hangin, at isang maliit, nanginginig na paghinga. Hello? Sino to? Tanong niyang muli. Ang inis ay napapalitan na ng pagtataka. At doon, narinig niya ang boses. Isang boses na kayang tumunaw sa puso ng kahit sinong ama. Ti Daddy! Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Tila isang matalim na kutsilyo ang sumaksak sa kanyang dibdib. Junior, anak, nasaan ka? Anong nangyayari? Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang humahagulgol na iyak ng kanyang anak na sinabayan ng isang sigaw na pinipigilan at isang nakakabinging ugong na hindi niya maintindihan. Junior, talk to me. Nasaan si Yaya Ara mo? Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Pagkatapos, sa gitna ng lahat ng ingay, narinig niya ang mga salitang dudurog sa kanyang mundo. Daddy? Yaya? Train? Help? At kasabay ng huling salita, narinig niya ang pinakamalakas na sipol ng tren na narinig niya sa buong buhay niya bago tuluyang naputol ang tawag. Katahimikan. Nakatayo lang si Marcos sa hallway. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Sinusubukang iproseso ang imposible. Train, help, Junior, isang imahe. Isang imahe ng kanyang umiiyak na anak sa tabi ng isang riles ng tren ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Hindi maaari. Bigla, ang CEO na kalmado at laging may kontrol ay nawala. Napalitan ito ng isang ama na natataranta. Binalibag niya ang pinto ng boardroom. Ang lahat ng mga seryosong muka ay napatingin sa kanya. Gulat. The meeting is over, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang anumang paliwanag. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at halos takbuhin ang daan palabas, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdi-dial sa kanyang telepono. Luisa! Sigaw niya sa kanyang assistant sa kabilang linya. I need a phone traced now. Ara's old phone. I'm sending you the number. Ipadala mo ang location sa akin at sa hepe ng pulisya at ikuha mo ako ng unang flight pabalik ng Pilipinas. I don't care how. Just do it. Pagkababa ng tawag, idiniol naman niya ang personal na numero ng isang mataas na opisyal ng pulisya. Habang tumatakbo siya papunta sa elevator, ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga pinakamasasamang posibleng mangyari. Ang babala ni Isabela kagabi, ang sinabi nito tungkol sa pag-aalala niya sa seguridad ni Junior. Kasalanan niya ito, dapat ay nakinig siya, dapat ay hindi siya umalis. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang perpektong pamilya, ay gumuho sa loob lamang ng 30 segundo. Nasa loob na siya ng sasakyan papuntang airport, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang lumang telepono, ngunit wala nang sumasagot. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Isang milyonaryo, isang makapangyarihang tao, ngunit sa sandaling iyon, siya ay isang ama lang na natatakot para sa buhay ng kanyang anak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito agad. Sir Marco de Villa? Tanong ng isang formal na boses. Ito po si Chief Inspector Ramos. Natanggap na po namin ang request niyo. Nahanap niyo na ba sila? Nasaan ang anak ko? Halos pasigaw niyang tanong. Sir, kalma lang po. Mayroon na po kaming location sa telepono, sabi ng hepe. Papunta na po ang mga tauhan namin doon. Saan?
Isang sandaling katahimikan ang sumunod na tila isang buong buhay para kay Marco. Nasa isang liblib na lugar, sir, sa tabi ng riles ng tren sa bandang norte ng syudad. Sa loob ng marangyang mansyon, ang katahimikan ay halos perpekto. Nakaupo si Isabela sa velvet na sopa sa kanyang sala, hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Isang malalim na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, isang ngiti ng purong kasiyahan. Ang bawat paghigop niya sa alak ay tila lasa ng tagumpay. Sa wakas, tapos na. Wala na ang tinik sa kanyang lalamunan. Wala na ang anino na sumusunod sa bawat kilos niya. Wala nang ara. Inisip niya ang buhay na naghihintay sa kanya. Isang buhay kung saan siya na ang magiging sentro ng mundo ni Junior. Siya na ang hahanapin nito sa gabi. Siya na ang yayakapin. Siya na ang tatawaging ina. At si Marco, mamahalin siya nito lalo dahil sa pagiging isang matatag na ina at asawa sa gitna ng trahedya. Nagsimula na siyang mag-ensayo sa kanyang isipan. Marco, darling, I'm so sorry. Hindi ko alam na may ganito siyang problema sa pera. Bigla na lang siyang umalis kasama si Junior. But don't worry, nahanap din natin ang bata. Pero si Ara, she's gone. Perpekto. Isang kwentong puno ng pag-aalala at kalungkutan. Isang kwentong gagawin siyang biktima. Biglang tumunog ang kanyang pangalawang cellphone, ang burner phone. Isang text message galing kay Rico. Malapit nang matapos ang trabaho, napangiti siya ng mas malawak. Hinintay niya ang kasunod na mensahe, ang kumpirmasyon na tuluyan nang nawala sa mundo si Ara. Lumipas ang 10 minuto, 20, 30. Wala. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Isang maliit na butil ng kaba ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Bakit ang tagal? Isang simpleng trabaho lang yon. Sinubukan niyang isantabi ang pag-aalala. Baka nag-iingat lang sila, sabi niya sa sarili. Ayaw nilang magkamali. Tumayo siya para kumuha pa ng isang baso ng alak nang biglang pumasok ang kanilang kasambahay na si Manang Celia. Ang mukha'y tila natataranta. Ma'am Isabela. What is it, Celia? Can't you see I'm relaxing? Mataray niyang sagot. Ma'am, pasensya na po pero tumawag po si Sir Marco. Nanginginig na sabi ng kasambahay. Pauwi na raw po siya at galit na galit po ang boses niya. Nabitiwan ni Isabela ang hawak niyang kupita. Bumagsak ito sa mamahaling Persian rug. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa puting tela, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Pauwi na? Galit? Paano? Paano niya nalaman? Ang kaninang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang nagyayelong takot. Mabilis niyang kinuha ang burner phone at sinubukang tawagan si Rico. Ring. 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring. 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 Wala pa rin. Sagutin mo, Rico. Anong nangyari? Sagutin mo ang tawag. Nibulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri inanginginig. Habang paulit-ulit na pinipindot ang call button. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa sala, pabalik-balik, na parang isang liyong nakakulong sa hawla. Ang kanyang perpektong plano. Ang kanyang perpektong mundo. Gumuho ba ito? Hindi maaari. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagmumula sa labas sa di kalayuan, mahina sa una. Ngunit unti-unti, ito'y papalakas at papalapit. Isang tunog na kilalang kilala niya. Isang tunog na laging naghahatid ng problema. Ang umaalingaw-ngaw na sirena ng pulis. At hindi lang isa. Marami. At lahat ng yon ay papalapit sa direksyon ng kanilang bahay. Napahinto si Isabela sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay.
Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang burner phone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang papalapit na tunog ng kanyang sariling katapusan. Ang tunog ng mga sirena ay parang musika sa pandinig ni Ara. Bago pa man makatakas si Rico, ang buong lugar ay napaligiran na ng mga sasakyan ng pulis. Mula sa lahat ng direksyon, nagsilabasan ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa dalawang lalaki. "Huwag kayong gagalaw! Bumitaw kayo!" Sigaw ng isang opisyal. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Binitawan ng kasama ni Rico si Ara. Itinaas nila ang kanilang mga kamay sa hangin, senyales ng pagsuko. Ang kaninang tapang ay napalitan ng takot habang mabilis silang pinusasan ng mga pulis. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa likod ng mga police car. Bumukas ang pinto nito at mula sa loob ay lumabas ang isang taong hindi niya inaasahang makikita. Si Sir Marco. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya dati. Isang pinaghalong galit, pag-aalala, at takot. Ang mga mata nila ay nagtama sa isang sandali. Ngunit mabilis itong naputol nang marinig niya ang isang sigaw mula sa loob ng SUV. "Daddy!" Napatingin si Marco sa sasakyan. Doon, nakita niya si Junior na nakadungaw sa bintana. Ang takot sa mga mata ng kanyang ama ay biglang napalitan ng purong pagmamahal at kaluwagan. "Junior! Anak!" Sigaw ni Marco at tumakbo siya papunta sa kotse. Hindi alintana ang mga pulis at ang kaguluhan sa paligid. Binuksan ng isang pulis ang pinto. Mabilis na lumabas si Junior at tumakbo diretso sa mga braso ng kanyang ama. Niyakap siya ni Marco nang sobrang higpit na tila ayaw na niya itong pakawalan pa. "Daddy, you came. I called you." Humahagulgol na sabi ni Junior. "I know, anak. I know. Shh. Daddy's here now. You're safe." Bulong ni Marco habang hinahalikan ang ulo ng kanyang anak. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha habang pinapanood ang mag-ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang mainit na pakiramdam ng kaligayahan ang dumaloy sa kanyang puso. Ligtas na si Junior. Iyon lang ang mahalaga. Nang masigurado ni Marco na walang galos ang kanyang anak, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa paligid. At doon niya nakita nang malinaw ang kalagayan ni Ara. Nakita niya ang marumi nitong damit, ang mga pasa sa braso, ang sugat sa gilid ng labi, at ang mga tuyong bakas ng luha sa pisngi. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang kaluwagan sa mga mata nito habang nakatingin ito sa kanila ni Junior. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Marco. Isang galit na mas matindi pa sa anumang naramdaman niya dati. May gumawa nito sa babaeng nagligtas sa kanyang anak. May gumawa nito sa babaeng itinuturing na ina ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang ibinigay si Junior sa isang pulis na pinagkakatiwalaan niya. "Bantayan niyo siya. Huwag niyong iiwan." Pagkatapos naglakad siya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib. Naglakad siya papunta sa direksyon ni Rico, na ngayon ay nakaluhod na sa lupa, nanginginig habang pinoposasan. Tumayo si Marco sa harap niya. Ang kanyang anino ay bumabalot sa natatakot na driver. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Nagsalita siya sa isang boses na mas malamig pa sa yelo. "Bakit?" Isang salita lang. Ngunit sa loob ng isang salitang iyon ay naroon ng big at ng buong mundo. Hindi makatingin si Rico. Nakayuko lang ito. Ang panga ay nanginginig sa takot. "Sir, wala po akong... Hindi ko po..." Hinawakan ni Marco ang kwelyo ng damit ni Rico at marahas siyang itinaas patayo. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang mga mata ni Marco
ay nagliliyab sa galit. Tumingin ka sa akin. Utos niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Sino ang nag-utos sa'yo nito? Ang takot sa mga mata ni Rico ay napalitan ng purong desperasyon. Alam niyang wala na siyang kawala. Sa isang tabi ay ang galit ng isang milyonaryong kayang sumira ng kanyang buhay. Sa kabilang tabi ay ang utos ng isang babaeng mas demonyo pa sa inaakala niya. Pinili niya ang mas maliit na kasamaan. Sir, utos lang po sa akin. Napilitan lang po ako. Humahagulgol na, sabi ni Rico. Ang mga luha at sipon ay naghahalo na sa kanyang mukha. May utang po ako. Tinakot niya ako. Sabi niya, ipapapatay niya ako kapag hindi ako sumunod. Sino? Muling sigaw ni Marco, mas malakas na ngayon. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok na. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Rico ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Marco. Utos lang sa akin. Utos ni Ma'am Isabela. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar na tila kahit ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Binitawan ni Marco si Rico. Napaluhod itong muli sa lupa, humahagulgol. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Marco. Nakatayo lang si Marco doon. Ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa gilid ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malalim na masakit. Pagkalito, pagtatanggi, at isang dahan-dahang pagkaunawa sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Isabela. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang kanyang asawa, hindi bilang ina ng kanyang anak, kundi bilang pangalan ng isang halimaw. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ara na ngayon ay inaasistihan na ng isang babaeng pulis. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Nakita niya ang awa sa mga mata nito, awa para sa kanya. At sa sandaling iyon, alam na niya. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Rico. Ang kanyang perpektong asawa, ang kanyang perpektong pamilya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang daan pabalik sa mansyon ay ang pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Marco. Nakaupo si Junior sa kanyang kandungan sa likod, natutulog na sa sobrang pagod. Ang mga huling bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Sa harap, tahimik na nagmamaneho ang isang pinagkakatiwalaan niyang security personnel. Si Ara naman ay isinakay sa ibang sasakyan kasama ang mga pulis para opisyal na kunan ng salaysay. Ngunit ang isip ni Marco ay wala sa biyahe. Ito ay nasa babaeng naghihintay sa kanya sa bahay. Ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Pagdating nila sa gate ng kanilang mansyon, ang tanawin ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang kumukutitap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa perpektong harapan ng kanilang tahanan. Bago bumaba ng sasakyan, hinalikan ni Marco ang noo ni Junior. Dahan-dahan niya itong ibinigay kay Manang Celia na naghihintay sa may pinto, umiiyak. Manang, dalhin niyo muna siya sa kwarto niya. Huwag niyo siyang iiwan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili, at pumasok sa loob ng bahay na dati niyang tinawag na paraiso. Naabutan niya si Isabela sa gitna ng sala. Nakatayo ito roon, napapaligiran ng mga pulis. Ang kaninang postura ng isang reyna ay wala na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit nang makita niya si Marco, biglang nagbago ang kanyang anyo. Nag-umpisa siyang umiyak, isang pag-iyak na puno ng drama at pagkukunwari. Marco, darling, thank God you're here. Sigaw niya, akmang tatakbo para yakapin siya, ngunit hinarangan siya ng isang pulis. Marco, you have to believe me. Wala akong alam dito. It was Rico. He must have kidnapped them for ransom. That evil man. Nakatitig lang si Marco sa kanya. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato.
Walang emosyon, walang awa. Tapos ka na? Malamig niyang tanong. Natigilan si Isabela. Ang kanyang mga luha ay panandaliang nahinto. What? Sabi ko, tapos ka na ba sa palabas mo? Isang pulis ang lumapit kay Marco. Sir, inamin na po ng driver ang lahat at nakuha na po namin ang burner phone na itinapon ni Ma'am Isabela. Naroon po ang lahat ng text messages nila. Ang bawat salita ng pulis ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ni Isabela. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit at desperasyon. Sinungaling, sigaw niya itinuturo si Marco. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Para protektahan tayo. Para protektahan ang anak ko. Ang pagdidiin niya sa salitang Keo ang nagtulak kay Marco sa kanyang hangganan. Ang kalmadong anyo niya ay biglang naglaho. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit at kabiguan. Anak mo? Ulit niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Hindi mo siya anak, Isabela. At hinding-hindi mo naramdaman kung paano maging isang ina. Natigilan ang lahat sa silid, maging ang mga pulis. Si Isabela ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang pinakatatagong sikreto. Ang pundasyon ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Paano? Akala mo ba hindi ko alam? Patuloy ni Marco. Akala mo ba manhid ako? Nakikita ko kung paano ka lumalayo sa kanya. Nakikita ko ang lamig sa mga mata mo sa tuwing yayakapin ka niya. Tiniis ko ang lahat ng yon dahil sa pangako ko. Sa pangako ko sa tunay niyang ina bago siya mamatay. Ang huling pag-asa ni Isabela ay nawala. Wala na siyang maikakaila. Wala nang matatakbuhan. Ang galit na kanina'y pinipigilan niya ay sumabog na parang isang bulkan. Kaya ko to ginawa dahil sa kanya. Sigaw niya siya ko. Ang boses ay basag at puno ng lason, habang ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng multo. Dahil sa babaeng yon na kahit patay na, anino pa rin sa buhay ko. At dahil sa yaya na yon, na sa isang iglap, nakuha ang pagmamahal ng bata na dapat ay sakin. Sa akin lang dapat. Sa wakas. Ang katotohanan, sa lahat ng pangit at masakit nitong anyo, ay lumabas na. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang humahagulgol na pag-iyak ni Isabela. Isang babaeng pulis ang lumapit sa kanya, hawak ang isang posas. Isabela de Villa, inaaresto ka namin sa salang, attempted murder at kidnapping. Hindi na nagpumigla si Isabela. Para siyang isang manikang pinaglumaan na nawalan na ng buhay. Hinayaan niya lang na ilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Habang dinadaan siya palabas, ang mga mata nila ni Marco ay muling nagtama sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagmamahal, tanging kawalan. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang nagkapira-pirasong paraiso. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang perpektong pamilya ay isang kasinungalingan pala mula sa simula. At sa gitna ng lahat ng sakit, isang katotohanan ang lumitaw. Ang tanging tunay na pagmamahal na natanggap ng kanyang anak ay hindi nagmula sa kanya o sa babaeng pinakasalan niya, kundi mula sa isang simpleng yaya na handang ibuwis ang sariling buhay para dito. Lumipas ang ilang araw. Ang mansyon na dating puno ng sigaw at tensyon ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Isabela ay nasa kulungan na, naghihintay sa kanyang paglilitis. Ang mga kasambahay ay kumikilos ng may pag-iingat, tila natatakot na mabasag ang marupok na kapayapaan. Sa kanyang maliit na kwarto, si Ara ay nag-iimpake. Bawat damit na kanyang tinutupi ay tila isang alaala. Bawat gamit na inilalagay niya sa kanyang luma at kulay rosas na maleta
ay tila isang piraso ng kanyang puso na iiwanan niya. Tapos na ang kanyang tungkulin. Ligtas na si Junior. Nahuli na ang may kasalanan. Wala na siyang dahilan para manatili pa. Sa katunayan, pakiramdam niya ay siya na lang ang natitirang ebidensya ng isang masamang panaginip na gusto na sigurong kalimutan ni Sir Marco. Habang isinasara na niya ang zipper ng kanyang maleta, isang maliit na boses ang pumunit sa katahimikan. Yaya? Napalingon si Ara, nakatayo. Sa may pintuan si Junior, yakap-yakap ang kanyang T-Rex na laruan. Ang mga mata nito ay malungkot. Junior, malambing na sabi ni Ara, pilit nang ngumingiti. Bakit gising ka pa? Naglakad si Junior palapit. Ang mga mata ay nakatingin sa maleta. Are you leaving? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang punyal na tumusok sa dibdib ni Ara. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Kailangan na kasing umuwi ni Yaya sa probinsya. Paliwanag niya, sinusubukang gawing masaya ang kanyang boses. Pero babalik din ako para bisitahin ka, okay? Umiling si Junior. Ang mga mata nito ay nagsimula ng mamasa. Binitawan nito ang kanyang laruan at yumakap ng mahigpit sa leeg ni Ara. Don't leave me. Bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Please, don't leave me. Mami Ara. Sa pagkakarinig sa mga salitang yon, gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya ang bata ng mahigpit at hindi na napigilan ang sariling mga luha. Ang sakit ng pag-alis ay 100 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng anumang pisikal na pananakit na dinanas niya. Shh! Nandito lang ako. Bulong niya. Kahit alam niyang kasinungalingan yon. Hindi nila namalayan, sa may pintuan, may isang taong tahimik na nakatayo, si Marco. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Ang yakap na yon, ang mga luhang yon. Iyon ang tunay na pagmamahal ng isang ina at anak. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng yaman niya at hinding-hindi na ibigay ng babaeng pinakasalan niya. Naglakad siya papasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay naging dahilan para mapatingin sa kanya sina Ara at Junior. Mabilis na pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha at tumayo. Sir! Hindi siya pinansin ni Marco. Lumuhod ito sa tabi ni Junior. Anak, can you go to Manang Celia first? May pag-uusapan lang kami ni Yaya Ara mo. I promise, everything will be okay. Tumango si Junior, bagamat nag-aalangan. Bago umalis, lumingon ito kay Ara. You will not leave? Tumingin si Ara kay Marco, hindi alam ang isasagot. Si Marco ang sumagot para sa kanya. She will not leave. Nang makaalis na si Junior, isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani sa pagitan nilang dalawa. Si Ara ay nakayuko lang, hindi makatingin. Ara, panimula ni Marco. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Ara sa kanya. Nagulat. Patawad dahil naging bulag ako. Patuloy niya. Patawad dahil mas pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan kaysa sa kabutihang nakikita ko sa iyo araw-araw. Patawad dahil hinayaan kong mangyari sa iyo to. Sa inyo ni Junior, wala akong kwentang ama at asawa. Sir, hindi niyo po kasalanan. Kasalanan ko, putol ni Marco. Dahil may mga bagay na hindi mo alam. At doon, sa loob ng maliit na kwartong yon, ikinuwento ni Marco ang lahat. Ang tungkol sa tunay na ina ni Junior. Ang sakit nito. Ang pangako niya rito. Ang kasunduan nila ni Isabela. Ang lahat ng kasinungalingan na binuo niya para lang mabigyan ang kanyang anak ng isang buong pamilya. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang makapangyarihang CEO ay wala na. Ang natira na lang ay isang lalaking nagsisisi, isang amang nasasaktan. Nakinig lang si Ara. At sa bawat salita,
Unti-unti niyang naiintindihan ang lahat. Nang matapos si Marco, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Alam ko, wala akong karapatang hilingin to pagkatapos ng lahat, pero parang awa mo na. Huwag kang umalis. Umiling si Ara. Pero sir, yaya lang po ako. Hindi ko po pwedeng… Hindi, mabilis na sabi ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi na bilang yaya. Ara, tinuruan mo ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang magulang. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi dugo ang basihan ng pagiging isang ina, Ara. Puso ang basihan. At nasa sayo ang puso ng anak ko. Napahagulgol na lang si Ara. Manatili ka, pakiusap ni Marco. Manatili ka at tulungan mo akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Tulungan mo akong palakihin si Junior bilang isang pamilya. Hindi na kailangan ng salita. Ang sagot ay nasa mga mata ni Ara. Isang pagtango. Isang ngiti sa gitna ng mga luha. Isang pagtanggap. Sa labas, dahan-dahang sumisikat ang araw, naghahatid ng isang bagong umaga. At sa loob ng mansyon, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, isang bagong pamilya ang dahan-dahang nabubuo. Isang pamilyang hindi itinatag sa dugo o sa pangalan, kundi sa isang pagmamahal na sinubok ng apoy at napatunayang tunay.